Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa Sharing Experiences channel kung saan nagbabahagi ako ng experiences ko para mas mapagaan tayo sa pag-aaral ng German. Ngayon naman ang pag-uusapan natin is ano ba yung ginagawa ng ibang Pilipino kaya nahihirapan sila na mag-adjust sa trabaho. Ibang Pilipino or tayong mga Pilipino pagdating natin dito sa Germany, masyado tayong kampante. Masyado tayong kampante na akala natin yung mga German, yung yuyuko sa atin or yung magpapakumbaba sa atin or iwi-welcome tayo or e-entertainin tayo. Akala natin, porket nakapasa na tayo sa German language training is okay na yon. Hindi na tayo nagpapatuloy, hindi na tayo nag-aaral, hindi na natin dinedevelop yung skills natin sa pagsasalita, sa pagsusulat, sa pag-intindi sa German language. Yung natutunan natin sa school, kung ihahambing ko siya, is pang grade 1 lang siya. Kaya wag tayong masyadong kampante. Kasi pagdating natin dito sa Germany, yung aabutan natin na Deutsch dito is pang university. Hindi sapat yung natutunan natin sa German language training na kung tutuusin, pang grade 1 lang yun. Ang ibig ko lang sabihin is yung natutunan natin sa school na 6 months, 8 months, 10 months, or 1 year na pinag-aralan natin na German is kulang pa, hindi pa sapat. Kaya wag tayong masyadong maging kampante. Kasi kailangan ipagpatuloy mo pa rin siya. Kailangan i-develop mo pa rin siya. Kailangan pa rin nating mag-effort. Kailangan pa rin nating matuto. Yung iba, pagdating sa Germany, yumayabang or nagiging mayabang. Yung akala mo, feeling close. Yung akala mo, alam yung sinasabi ng German. Yung feeling nila, mas magaling pa sila dun sa German na nagtuturo sa kanila. Sa sobrang yabang ng ibang Pilipino, hindi nila pinapakinggan yung tinuturo sa kanila. Hindi nila pinapakinggan yung German. Hindi nila siniseryoso. Yung mga kasabayan ko dati na Pilipino, halos hindi sila nagsusulat. Wala silang dalang papel. Kung may dala man silang papel, isang piraso. Yung ballpen nila, hindi nila ginagamit. Tapos, after namin ng work, chismisan lang sila ng chismisan, reklamo sila ng reklamo tungkol sa trabaho at tungkol sa mga katrabaho naming German. Imbis na pag-aralan yung trabaho, ano yung routine sa trabaho, ano yung ginagawa sa trabaho, ano yung dapat sabihin, imbis na yun yung ginagawa, inuuna pang maglamierda, inuuna pang bumili ng kung ano-ano, inuuna pang mamasyal, kaysa pag-aralan yung trabaho. Kaya pagdating namin ulit dun sa trabaho, stress na naman sila. Kasi nga, hindi pinag-aralan eh. Hindi mo minaster or hindi mo tinignan kung ano yung dapat gawin. Kasi hindi inaral yung routine at pati yung sprache hindi inintindi. Yung ibang Pilipino pagdating sa Germany, gusto nila sila ang masusunod. Yung gusto nila yun ang masusunod. Dahil ganon yung ugali nila dun sa pinanggalingan nila. Dahil dun sa Pilipinas sila ang siga, sila ang may alam, sila ang mataas ang posisyon. Kaya nadala nila yung ugali na yon pagdating dito sa Germany. Napiling nila sila ang bida, sila ang siga, sila ang may alam. Kaya feeling ng ibang Pilipino, pagdating nila dito sa Germany, pagdating sa trabaho, feeling nila mas marami silang alam, mas magaling sila, mas marami silang experience kaysa dun sa German na kasama nila. Pero guess what? Pagdating mo dito sa Germany, wala kang alam dito sa Germany. Wala kang alam. Ang alam mo lang yung pinanggalingan mo. Pagdating mo dito sa ospital sa Germany, pagdating mo dito sa Germany, pagdating mo sa trabaho sa Germany, wala kang alam. Kaya hindi ka dapat magyabang sa kanila. Kaya hindi ka masusunod. Hindi yung gusto mo ang masusunod dahil wala kang alam sa routine dito. Kailangan mo siyang pag-aralan. Kailangan ikaw ang yuyuko sa kanila. Ikaw ang yuyuko sa mga German dahil sila ang nakakaalam kung ano yung routine dito. Ano yung ginagawa dito. Ano yung dapat gawin sa trabaho dito. Sila ang nakakaalam. Hindi mo alam. Kaya kailangan ikaw ang yuyuko sa kanila. Ikaw ang susunod sa gusto nila. Hindi sila ang susunod sa'yo, hindi sila ang magpapakumbaba sa'yo. Tandaan po natin na pag nasa ibang lugar tayo, pag nandito tayo sa Germany, tayo ang susunod sa mga German. Hindi sila ang susunod sa atin.
Dahil wala tayong alam sa lugar na to. Sila, may alam sila sa lugar nila. Kaya tayo ang susunod sa gusto nila. Tayo ang susunod sa trabaho nila. Tayo ang susunod sa kung ano yung nakasanayan nila. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. God bless. See you dito sa Germany. At sa mga nakapasa na, welcome sa Germany. Tschüss! Hidupku terlalu banyak dosa dan sering ku lakukan.